Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, faith at kapiluan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo iso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Uy, Gagi, may nagpadala ng sulat. Sabi niya, Gagi ba ako kasi di ko na siya binigyan ng chance na makabawi. So, babasahin natin yan after this unnecessary baby. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast. Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. Welcome to Gagi Podcast. Gagi ba ako? Malamang. And this is your host, Linus. So today, this is our second episode ng Gagi Podcast. Ooh. Sorry. Ang tagal bago nasundan. Naghanap kasi ako ng inspirasyon. Hindi. Kasi parang na-feel ko na it's time. It's time na gumawa ng second episode. And this time, meron tayong segment na tinatawag na Gagi, nakakapagsulat pala ako. Or GNPA. Yun. So, bago natin basahin yung letter, syempre, shoutout muna natin. Unang-una dyan, shoutout ko muna yung aking anak. Yana, happy birthday. Alam mo naman, magka-birthday tayo, di ba? So, happy birthday sa'yo. I know, marami akong pagkukulang kasi malayo ako sa inyo ng mama mo. Pero, still, I'm doing my best para sa inyo. Yun lang. And then, shout out din, first of all, sa Taga Bicol Podcast, kanila Bon and Teen, and then kay Paring Christoph. Bali pala guys, Bon and Teen, meron silang bagong podcast. Yung title ng podcast nila ay Bon and Teen Podcast. And magkakaroon din yata si Bon ng sarili niyang podcast. Ang tawag ay Bon at Iba Pa. So, abangan nyo guys. And then, shoutout din, syempre naman, sa mga bossing natin dyan ng Pinoy Memeology Podcast na pinangunahan ni Juan, Cancer PH, at Lawrence. Yun lang naman. Shoutout sa inyo mga bossing. Thank you pala. Twice na ako nag-guest sa kanila. Siyempre, ganyan talaga. Sinsiksik ko na yung sarili ko para sa kanila. So, ayun na nga. And then, sino pa ba? At syempre, ang ating virtual friend na si Martina ng The Original Podcast. Yun. Guys, kung gusto nyo ng dire-diretsong walang edit na diyan kayo. Pakinggan nyo yung The Original Podcast, guys. Yun. Syempre naman, ang root of all evil. Hindi naman. Siyempre, sa shoutout din sa The Cool Pals. At isa ko po akong cool pal, by the way. Yun. So, shoutout kay nila Boss James, GB, Ryan, Rems, Nonong Balinan, at Sir Muman Reyes. Shoutout po sa inyo. Dahil sa inyo, tangina. Yun. So, hi. Second episode. Medyo hindi pa marunong kung paano mag-intro, pero tinatry na natin. And then, eto na nga. May letter sender tayo. Bago pala yun, kwento ko muna sa inyo ang mga araw na nagdaan. So, makikita nyo po, sobrang itim ko na. Uy, speaking of ba itim, alam nyo ba guys, kwento ko lang sa inyo, meron akong katrabaho /friend na ibang nationality.
Tapos sabi sa akin, in English ha, sabi niya sa akin, "Hey Linus, you got your tan." Nung narinig ko yun, sabi ko, damn, di ako na-offend doon. Natuwa pa ako doon. Parang natuwa pa ako. Pero yung isa sa mga friend ko, sinabihan ako ng, "Uy, umiitim ka na." Nasaktan ako. Iba talaga pag English sa Tagalog mo sinabi. Pag sinabi niya, "You got your tan," oh my God, sarap. Parang lumilipad ka na sa langit. Pero pag sinabi kang, "Uy, umitim ka," ang saklap, di ba? Oh my God. Uy, shoutout ko rin pala sila, no? Yan, shoutout natin si Keld Louie. Si Keld Louie. At shoutout na rin natin si Thea. Yun, Steven. Si Amy. Yun, mag-birthday rin para si Amy. Advance happy birthday sa'yo, Amy. And then, syempre, sa ating mabutihing kuya na si Kuya Jesse. Yun, bali pala may pinost. Si Kuya Jesse ay isang paano ko masasabi yun? Isa siyang for the gout. Joke lang, Kuya Jesse. I love you. Hindi. Bale, nag-edit ako ng some wedding pictures ng asawa niya. And then, ayun, nagkagulo ang aking wall. Ang aking wall. At maraming nag-comment, nag-like, nag-react. Kasi, yun nga, at hindi ko po sila mga kilala. Yun, natuwa lang sila dun sa, sa mga nangyari. At sa wakas daw, kasal na si Baby Jessie. Congratulations, Kuya Jessie, at sa iyong asawa na si Lou. At ayun na nga, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. Eto na ang Gagi. Nakakapagsulat pala ako. Eto guys, babasahin ko na ang sulat niya. Gagi ba ako kasi di ko na siya binigyan ng chance na makabawi? Bago ang lahat, ako nga pala si Tin at nangyari ang ikwento ko sa iyo noong 2020. Hindi ko na din papalitan ng pangalan ni Ryan dahil baka sakaling pag narinig niya ito, tumigil na siya. Haha, dalawa lang na yun. Ryan, ngayon pa lang, tumigil ka na. Hi, Tin. Kung sino ka man, joke. alam mong kilala kita. Naalala ko pa, kasagsagan ng lockdown noon. Wala kaming magawa ng kapatid kong bunso, kaya napagtripan namin mag-create ng account sa isang dating app. Tinder? Sabi niya, hindi na minor ang kapatid ko baka isipin ng listeners mo bad influence ako. Haha. Dalawa lang yun ulit. Haha. Yung kapatid ko, para isang araw pa lang, sinukuan ng pakikipag-usap dun sa mga nakilala niya sa dating app. Wala siyang nahanap, naka-vibes niya. Fortunately, for me naman, may mga nakilala akong okay kausap, may sense kumbaga. At isa na dun si Ryan. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang nawala yung excitement sa mga conversations ko sa mga nakilala ko dun. Except kay Ryan. In fairness kasi kay Ryan, okay siya kausap. Di boring, di rin overwhelming kausap. Chill lang. Naging constant ko siyang kausap during lockdown. Hanggang sa bumalik
na ako sa work. Di ko na maalala kung ang work niya, pero parang naka-work from home siya nun eh. Tapos ako naman, factory worker, so need ko talagang pumunta sa workplace pag mag-duty. One time, niyaya niya akong mag-meet na daw kami at dahil mabait naman siya kausap, pumayag ako. Naiset na yung araw, time and place, kung saan magkikita. Ang napagkasunduan namin ay sabay kaming magdi-dinner after my work. So ayun, after my shift, diretso ako dun sa fast food na napag-usapan namin. Nasa biyahe pa lang, sinabi ko na sa kanya na papunta na ako at ganun din daw siya. So, akala ko magkasunod lang kaming dadating sa meeting place, pero hindi. Hindi! Joke lang, ako nagdagdag doon. Wala siya dun kasi na-traffic daw siya. Dahil gutom na ako, umorder na ako ng pagkain ko. Dumating na yung order ko, nag-start na ako mag-dinner, wala pa din siya. Wait lang daw. Nung tapos na ako kumain, medyo uminit na yung ulo ko. Sabi ko, nasaan ka pala ka? Joke lang, hindi yun sinabi. Sabi ko, nasaan ka na ba? Di daw siya makaalis agad kasi umaambon. Sobrang na bad trip ako. Sana, sinabi niya agad yung totoo. Di yung nagpanggap pa siyang on the way na at na traffic lang. Diba? Right after mabasa ko yon, I grab my things, then umuwi na. Di na ako nag-reply sa message niya dahil baka may masabi lang akong masama. Kinabukasan, sabi niya, di daw siya tumuloy kasi nahiya daw siyang makipag-meet sa akin kasi baka daw di ko siya magustuhan. Bla bla bla, bla bla bla. Parang cool pals lang, no? Ganun. Ang dami niyang excuses kaya mas lalo akong nairita. Mula noon, I stopped replying to all his messages. I blocked him dun sa dating app na yon, pero nahanap niya Sokmen accounts ko. At dun niya ako tinadtad ng messages. Nung unang beses ko siyang blinak sa FB, gumawa siya ng new account, then block ko ulit. Kaya lumipat siya sa IG. Naging pattern na yon, ibablock ko siya tapos gagawa siya ng new account. Para maka-message ulit. Yung last attempt niya ay sa TikTok. Oh, may TikTok ka pala! Siyempre, blinak ko pa din at gumawa ulit siya ng bago hanggang sa napagod na ako mag-block. Hinayaan ko na lang siyang nakafollow sa TikTok ko. Tinanong ko siya kung bakit niya ako kinukulit ng todo. Sabi niya, he's so sorry daw sa ginawa niya. Sabi ko, okay na yun sa akin. Pero ayoko na siya makilala in person. Kahit as a friend. Ayoko kasi nang una pa lang, di na agad kaya maging honest. Simpleng bagay para sa iba, pero para sa akin, big deal. Big deal. Big deal. Big deal. Yung honesty kasi, nasa talking stage pa lang. So, about sa tanong, kung gagi ba ako, tingin nyo, gagi ba ako? O siya yung gago? Ano man ang sagot sa tanong na yan, firm pa din ako sa stand ko na ayoko na siya ma-meet kahit as a friend. Kaya, goodbye Ryan. Bawi ka na lang sa ibang makikilala mo. Salamat sa chill na kwentuhan during lockdown. Ayun lang. Salamat at more powers sa new podcast mo, El. Ay. Ang masabi ko lang ay blah 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 blah. Damn. Ay, ano ba? Gagi ba daw siya kung di na daw siya binigyan ng second
Di na daw niya binigyan ng second chance na makabawi. Alam mo, minsan, parang gusto mo man siyang bigyan ng chance, pero naaalala mo yung ginawa niya. Tapos parang, ayoko na pala. Uy, ugot! So, dun sa letter mo, Tin, una-una thank you pala sa pag-send ng letter. Yun, nangulit pa ako niyan, ha? Kaya yung sa iba dyan, mag-send din kayo sa akin. At gagawin natin yung reaction yan. Joke lang. Bibigyan natin ng advice. Hindi naman advice, yung parang option kung anong dapat mong gawin, di ba? So, gagi ba siya? Para sa akin? Ay, ikaw? Gagi ka ba? I think no. Kasi, unang-una, babae ka eh. Nauna ka na dun sa meeting place nyo. Tapos, hinintay mo siya. Umasa ka. Tapos, nag-message siya sa'yo na malilate lang daw siya. Pero ang totoo, hindi pala siya pupunta. Damn! Kumain ka na, pinaghintay ka niya. Paano pa kung ano yun? Rest, as in, hindi yun fast food. Paano kung ano talaga yun yung kailangan mag-reserve ka? Magkaroon ng reservation, tas kakain. Di ba para nakakahiya yun na babae yung pinaghintay? So, I think, tama naman na hindi mo na siya binigyan ng second chance na makabawi. Kasi, dun pa lang, wala na. Hindi na honest. Kasi una, di ba sinabi niya na, on the way na daw siya, tapos bigla niyang sinabing, umaambon. Di ba? Parang, na to? Papaasa na. Dami ng excuses. Paano pa kaya kung nag-meet kayo, then nag-work kayo, so gagawin niya ulit yun sa'yo, na excuses. Blah, 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 blah. Pero nga, balance natin on both sides. Inamin naman niya na kasalanan niya. Yun nga, binlock mo siya doon sa dating app na yon. Tapos nahanap niya yung account mo, which is, wow, stalker. Stalker 101. Binlock mo siya, gagawa siya ng account, tapos, binlock mo ulit siya, tapos gagawa siya ng account, i-add ka niya sa IG, sa TikTok, tapos ibablock mo siya hanggang sa napagod ka na. Hi. I think, yung lalaki ay isang pangit. Hindi. Damn. Hindi naman. Hindi, nakita ko kung sa side ng lalaki naman, sa tingin ko, interesado siya sa'yo. Kasi nakita na niya yung picture mo, 'di ba? Sa mga social media platforms mo. So, I think interesado talaga sa'yo. Nagkamali lang siya ng galaw, 'di ba? Kasi kung makipagkita ka. Hindi yung papaasahin mo, lalo na babae. Pero kung siguro yung lalaki yung pinaasa ng babae, sorry. Better luck next time. Ganun lang yun. Ewan ko, nasaan yung equality dun? Di ba? Pero, tingnan mo, kung ibabalance natin on both sides, baka may redemption arc pa siya. Pero hindi lahat ng kwento kailangan ng sequel. Tama ba, Tin? Oh my God. Di ko alam. Basta, Tin, support ako sa'yo. Siyempre, pag sa mga babae naman na pinaasa, di ba, ang pangit naman nun, hindi ka makipagkita. Okay lang kung sabihin mo agad yung totoo na, hindi ako makakarating, ganun. Pero, wag ka nang gumawa ng maraming, excuses pa. Sabihin mo na agad. Kasi kung talagang gusto mo ang isang babae, magiging honest ka sa kanya.
'Di ba? Nasa talking stage pa lang kayo tas ganun ka na agad. Paano pag nagkikita na kayo, di lahat lang 'yun hindi totoo. Magsisinungaling ka pa rin sa kanya. Damn. At sa'yo naman, Ryan, kung sino ka man, tang ina mo. Joke lang. Ryan, follow mo naman ako. So, Ryan, kung ikaw naman, tigilan mo na si Tin. Kasi nakapag-decide na siya. Sinabi niya na mismo sa letter na mag-stand daw siya sa sinabi niya na hindi na daw niya bibigyan ikaw ng second chance para makabawi. So, kung ako sa'yo, Ryan, anuin muna. Baguhin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. And then, sa mga tama yung sinabi ni Tina, sa susunod na may makilala ka, you better be honest na lang. 'Di ba? Kasi, ang hirap eh. Tingnan mo. Makita mo naman kay Tin na naging interesado siya sa'yo. Kasi sabi nga niya, lahat ng nakausap niya dun sa dating app na yun, na bored na siya, pwera lang sa'yo. Damn, bro! Ano na yun? +1 na yun sa'yo. +1 point na yun. Ikaw yung gagi. Ryan, ang gagi-gagi mo. Inga. So, sa mga listeners natin at sa mga nanonood, kasi guys, first time ko nang ipopost to ng my video. Sorry kung ang daming edit, ang daming cuts, kasi hindi, yun. Siyempre, kinukuha ko pa yung pinaka-komportable ko kung paano magsalita talaga. Pero makita naman natin yan sa mga darating na podcast natin, na makita natin yung improvement. Kaya kayo, mga gagi, kung kayo to, bibigyan nyo pa ba yung sila ng chance? Sige nga, sabihin nyo nga kung relate or resist. Diba? And then, yung sagot nyo, comment nyo naman dyan sa baba. Ayun o, sa baba lang ng comment section ng Spotify. At baka mag-post din ako sa YouTube. Tingnan na lang natin, guys. 'Di ba? At yun na nga. Thank you ulit, Tin, sa tapang mong magsulat. Kung may ganito ka ring kwento, send mo na lang sa Facebook ko. Chat mo na lang ako. Yun lang, DM mo lang ako. Wala pa akong email pero DM mo na lang ako. Babasahin ko yan, gagawan natin yan ng isang episode. And then, yun lang. Napakadali. Bye. Joke. So nga, yun nga guys. Kidding aside, thank you by the way, dun sa first episode, thank you sa mga nakinig, sa nag-follow sa akin. Thank you sa inyo. Isa sa pinakamasaya kong kaarawan. Yun na lang. Yun, isa sa pinakamasaya kong kaarawan. Yun. Kasi nga, pagpapatuloy ko tong podcast na to. Kaya kwento ko sa inyo kung anong mangyayari sa mga past podcast ko. Yun. Sa mga darating na episodes. Pero hanggang dito lang guys. Muna. Kung gusto nyong mag-send ng sulat, DM nyo lang ako sa Messenger or sa IG, and I'm gonna read it to you, and then shout out pa kita kung sino ka man, gagi ka. So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to follow my Spotify, and then wala pa akong page. Ayoko munang gumawa ng page. Kung gusto nyo ako i-follow sa FB, pangalan ko ay Linus Luis Toriano. Yun. And then, sa IG ko ay linusluis.toriano. Yun. And meron din tayong TikTok account na @linustoriano. Yun. Hindi ko naman, kayo kung gusto nyo mag-follow, at sa
syempre naman, huwag niyong kalimutan sa Spotify, Gagi Podcast. Di ba? Huwag niyong kalimutan i-follow, share this episode with someone na marupok pero nagbabakod. So, hanggang dito na lang. Thank you very much. Uy, ang sarap ng episode na to. Di ko alam, kasi kung ikukumpara ko yung dating episode versus first episode, doon parang lutang ako dito. Dire-diretso lang ako magsalita. Kung may cut man, dahil nabulol ako or something, pero hanggang na yun. This is Linus saying bye-bye. Gagi! Relate ka ba? Ang saya! Bye!